This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and are dead. He that eateth of this bread shall live forever. Naranasan mo na bang makita ang isang taong nangangailangan, pero dahil abala ka, pagod ka, o porsigido sa sarili mong problema, napalampas mong tumulong? May mga pagkakataon na parang sinadya na humarap sa atin ang isang tao para tulungan. Pero tayo ba ay handa? O tayo rin ay tumatakbo palayo? Kaibigan, minsan ang pinakamalaking himala sa buhay ng isang tao ay hindi galing sa langit, kundi galing sa isang kapwa-tao na handang tumulong. Pero tanong, paano ko malalaman kung ako ba ay pinapadala ng Diyos para maging isang good Samaritan para sa iba? At paano ko gagawin ito kahit hirap din ako sa sarili kong buhay? Ako nga pala si Brother Dave, at sa episode na ito, pag-uusapan natin ang tunay na kahulugan ng pagiging good Samaritan sa gitna ng stress, pagod, financial struggles, trauma at personal battles. Paano tayo magiging instrumento ng Diyos? Paano tayo magiging sagot sa panalangin ng iba? Ang pagiging good Samaritan ay hindi tungkol sa kung gaano karami ang pera mo, kung gaano karami ang oras mo, o kung gaano kasikat. Ito ay tungkol sa availability ng puso mo. Sabi nga ni President Russell M. Nelson, kapag tumutulong tayo, nagiging kamay tayo ng Panginoon sa lupa. Maraming tao ang nasasaktan dahil walang himala, kung dahil walang taong handang maging bahagi ng himala. Ang challenge sa mundong ito ay simple pero mabigat. Marami ang nangangailangan, pero kakaunti ang nakakahawak. Marami ang dumadaan sa tabi, pero iilan ang lumalapit. At karamihan hindi sinasadya. Madalas kasi pagod tayo, lutang, may sariling dinadala. Pero tandaan, ang pagiging Samaritan ay hindi aksidente. Ito ay choice. May isang lalaki na araw-araw dumadaan sa overpass. Isang araw napansin niya ang isang matandang babae na may mabigat na bitbit at tila nahihilo. Marami ang dumaan, lahat nagmamadali, lahat takot malate. Pero nang hindi niya nakitang may tumutulong, bumalik siya at inalalayang pababa ang matanda. Doon niya nalaman na may sakit pala ito. Walang kasama at wala ring pamasahe pa uwi. Sinamahan niya hanggang sakayan. Nagbigay ng kaunting pera at umalis na walang inaasahan. Ilang linggo ang lumipas, siya naman ang nawala ng trabaho. Ngunit sa araw na iyon, isang taong tinulungan niya years ago ang nag-offer ng bagong trabaho. Hindi niya alam, pero ang kabutihan niya noon ang nagbukas ng pinto ngayon. Ganito ang prinsipyo ng pagiging good Samaritan. Hindi agad ang balik, pero sigurado may balik. Ang pinakakilalang talata tungkol sa Good Samaritan ay ating mababasa sa Lucas chapter 10 verse 33 hanggang 34. Ang sabi, ngunit ang isang Samaritano na naglalakbay ay naparoon kung saan naroon siya. At nang makita siya ay nahabag siya. Tumapit siya at tinalian ang kanyang mga sugat. Dalawang salita ang nagbago ng lahat, nang nakita at nahabag. Pero ang compassion ay hindi sapat. Ang Good Samaritan ay lumapit, nag-alay ng oras, nagbigay ng resources, at inalagaan ang taong hindi kakilala. Sabi ni Elder Jeffrey R. Holland, ang tunay na Kristiyano ay hindi lang naaawa, ito ay kumikilos. Si Jesucristo mismo ang pinakamataas na ehemplo ng Good Samaritan. Sa buong kanyang ministro,
tumulong siya sa mga taong hindi kilala, hindi kauri at hindi kapantay sa lipunan. Hinawakan niya ang kitongin, tinulungan ang babaeng durugo, kinausap ang babaeng Samaritano at pinatawad ang babaeng nahuli sa kasalanan. Ang sabi ko dito na hindi ka kilala, nilalagay ko dito na bilang isang tao, no, na hindi natin kilala ang ating mga nami-meet araw-araw. Of course, brothers, sisters natin sila before pa tayo pumunta dito sa mundo. Like Jesus Christ, bilang isang Diyos, no, kilala niya tayo individual. Pero pagdating dito, isang parabola na hindi na tayo kilala lahat. Ibig sabihin noon na yung mga tao sa buong mundo, kahit na hindi niya kauri, kahit hindi niya kadugo, kahit hindi niya kaantas sa lipunan, tinutulungan niya. Isa pang ehemplo si Ruth. Iniwan niya ang sariling bayan para tulungan ang biyenan niyang si Naomi. Dahil sa kabutihan niya, napunta siya sa pagkakataong maging instrumento ng Diyos sa future lineage ni Jesus Christ. Ito ang aral. Kapag tumutulong ka, pinagpapala ka ng Diyos higit pa sa sakripisyong ibinibigay mo. Noon, simple lang ang buhay. Pero napakalapit ng puso ng mga tao sa isa't isa. Ang kapitbahay ay parang kapamilya. Kapag may nagkasakit, dadalhan ng lugaw. Kapag may handaan, may bahagi para sa lahat. Sa panahon na wala ng gadgets, ang kabutihan ay hindi content. Ito ay lifestyle. May mga panahong ang mga bata ay sabay-sabay naglalaro. At kapag may nadapa, lahat tumutulong kahit walang nagtuturo sa kanila. Ganito tayo dati. Natural ang malasakit. Today, hindi ito nawawala. Pero kailangan natin itong pag-alamin muli. Sa panahon ngayon, ang mga tao ay may mga kanya-kanyang laban, financial struggles, emotional wounds, depression, relationship issues, burnout, takot at kawalan ng pag-asa. Minsan, hindi natin nakikita ang injured traveler sa paligid natin dahil tayo mismo ay pagod at sugatan. Gusto kong i-share dito mga kapatid ang pagod at sugatan na tayo mismo. May mga panahon sa buhay natin. Halimbawa ako pagising ko ng kaninang umaga, Sabado ngayon, di po ba? Yung Monday to Friday, sabi ko nga, pag busy yung buhay natin, how much more pa may dinadagdag tayo mga add-on sa buhay natin. Particularly sa akin po, sino pa naman hindi gusto na umunlad sa buhay. Nang pinasok po namin uli yung negosyo, dito ko nalaman na yung kinukuha niyang time kasi inaayos pa namin. No? So speaking of business, medyo stressful siya sa ngayon kasi umpisa pa lang. Nagsisimula kami magnegosyo, mag-prepare ng 10 o'clock ng umaga. At ako po ay nasa school, nagtatrabaho. And then, naiiwan po dito yung aking partner sa buhay. And may katuwang po siya. And after nun, pagdating ng 4 o'clock, alis na sila ng sa cart. And yung katuwang namin, yung kasama namin, yung nagtatrabaho sa amin, and then hanggang 9 o'clock yun ng gabi. Hindi na namin pinapagabi para at least makapagpahinga din kami at yung nagtatrabaho. And kasi bago pa lang po, maraming mga ups and downs, maraming dapat matutunan, maraming mga, alam mo yung real talk, yung parang frustration, stress. And then maliban po doon yung nasabi natin, di ba? Yung work bilang isang guro, yung demand ng work ng isang guro. Hindi lang siya physically pagod ka, pati emotionally, mentally pagod tayo. At sumabay pa yung business, no? Kasi I want to progress in life. Naniniwala kasi ako na nilagay ko sa isip ko na walang tutulong sa'yo. Kailangan magsumikap ka, Dave. Kasi given na yun, pag may tumulong, God's grace na yun. Paano pag wala? Diba? Kaya I-encourage you, brothers and sisters, na tulungan nyo yung sarili ninyo. Iligay nyo sa isip nyo na walang tutulong sa'yo, kundi sarili mo. Doon tayo magsusumikap. And kasi yung tulong darating yan eh. But anyways, ganun po And this week, hindi naman siya sobrang exhausted, pero literally, talagang pagod. Kaninang umaga,
pagising ko, just want to sleep kasi 9 o'clock na ako nakagising. Kasi kagabi mga 3 o'clock na akong parang anxious ba or medyo may inaabala. Paano kaya kung maubos na yung fund ko, di ba? Paano yung negosyo, ganun. Anong next na plan, mga ganun mga worries. As I wake up at 9 o'clock in the morning, nagkumain na ako ng umagahan and then tumulong pa ako doon, nagkat ako ng mga manok. And after doon, sabi ko parang pumasok pa sa isip ko, kailangan mo pa bang gumawa ng paglilingkod sa Diyos? Pwede naman ng i-excuse muna natin yung sarili natin. Yung mga ganong pag-iisip ba? And just sleep, matulog ka na lang. Mag-enjoy ka, manood ka ng TV. Alam niyo po, isa sa mga natutunan ko sa buhay, kahit mabigat yan, tulad ng isang anak na hindi mo gustong gawin, pero gawin mo lang. May awa yung Diyos. May awa siya sa atin. Huwag mo itong gawin dahil galit ka, whatever reason, gawin mo to dahil dapat mong gawin. And I know that God is watching us. Sabi nga dito, minsan mahirap pag tumulong if tayo mismo ay sugatan. Pero ginagawa ko na lang po kahit na umiyak yung sarili ko. I just said, I need to do this kahit pagod ako. Kahit wala akong gana, kahit stress ako, kailangan kong gawin to. Kasi naniniwala pa rin ako at always naniniwala. At tinatawag nating divine intervention. Just magtiwala lang tayo kasi tutulungan tayo ng Diyos. My dear brothers and sisters, I will end this discussion and I will rest and ponder kung anong dapat kong gawin sa araw na ito. Sabi ko nga po, lahat tayo may dinadala ng mga burdens araw-araw. Financial man yan, malayo sa pamilya, sakit, no? Pero yung kaligayahan ay binibigay ng Diyos sa atin. Nandiyan. Hindi naman sa lahat ng oras masaya tayo. May pagkakataon na medyo malungkot tayo. Pero andun yung hope. Pahinga. Relax. Let the Lord do the battles for you. Hayaan mo yung Diyos ang magsagawa o kumilos ng laban, no, para sa'yo. Mga kapatid, I know that Heavenly Father lives. Jesus Christ lives. Dahil buhay sila, magkakaroon tayo ng kapahingahan sa ating mga puso. Today, Sabado, bukas Linggo, naway magbigay tayo ng konting pagkakataon. Isipin natin yung taong gusto nating tulungan. Text natin, mag-send tayo ng message sa Messenger. Magbigay tayo ng panalangin sa kanila. At ako din po, I'm inviting you to pray for me and I'm praying for you also. Na tinggin ng ating Diyos yung panalangin mo na matagal nang hinihingi mo. And I'm praying for good health sa lahat sa atin. Mahal tayo ng Diyos, mahal tayo ng ating Ama sa langit at ni Jesucristo. And all these things we pray and I pray in the name of Jesus Christ. Amen.